Posible nga pa na itong Magnolia Hotshots ay ite-trade na si Rafi Verano plus itong si Paulo Taha dito sa Titan Ultra at ang makukuha naman nilang kapalit dyan ay itong si Jeyo Ambohot at yung first round draft pick nitong Titan Ultra. Itong si Verano ay isang forward at itong si Paulo Taha naman ay isang guard, samantalang si Jeyo Ambohot ay isang 6'8 center forward. Yung draft pick nitong Titan Ultra, mahalaga yan para dito sa Magnolia. So parang ganyan daw yung nabubuo na usapan sa dalawang panig. Kung sakasakali na ito'y matuloy, magiging maganda to para dito sa Magnolia dahil syempre kinakailangan nila na magkaroon ng mga players na magagamit in the future. At kung sakasakali nga na makuha nila itong mga draft pick na yan, magiging maganda yan para dito sa Magnolia. Kung sakasakali na itong si Rafi Verano at itong si Paulo Tahay matrade para dito kay Ambohot at sa draft pick, sulit na yan dahil hindi naman nagagamit ng masyado ang dalawang player. Itong si Ambohot bilang isang 6'8 forward, pandagdag yan na ceiling para dito sa Magnolia. Plus meron niyang 3-point shooting, so makatutulong pa rin yan dito sa perimeter game ng Hotshots. Pagdating naman dito sa first round draft pick ng Titan Ultra, ang projection dyan baka maging number 3 or number 4 dahil medyo masama ang pinapakita nila ngayon. So hindi na ako magtataka kung yan ang dahilan at ito'y gustong makuha ng Magnolia. Kung sakasakali na matuloy ito, sa tingin ko magiging maganda kalalabasan yan para dito sa Hotshots. Lalo na at alam naman natin na itong Magnolia talaga ay kinakailangan na magkaroon ng mga tinatawag natin na matinding, sabihin nating aksyon pagdating dito sa kanilang performance. Dahil syempre ang Magnolia ang hinahabol ngayon ay kampyonato. Kaya kinakailangan talaga na maging mas maganda yung kanilang gagawin. Sa ngayon, sa pinakamainit na balitang lumalabas ay baka ito raw TNT i-offer na itong si Jordan Heading dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Cedric Bearfield. Ngayon may mga magtatanong bakit yan gagawin ng TNT? Magaling itong si Jordan Heading. Magaling nga talaga pero ang problema ay parang injury prone. Lately, napansin natin na palagi itong nagkakaroon ng mga back spasms. Kaya hindi nagiging 100% kapag naglalaro para dito sa TNT. Kaya isa yan dito sa mga nagiging problema ngayong kaagad-agad ng tropang 5G. Kaya marami naniniwala na itong tropang 5G ngayon ay kinakailangan na itong si Bearfield. All around siguro mas maganda nilalaro itong si Jordan Heading sa scoring at sa assist. Pero kung pure scoring pag-uusapan, syempre si Bearfield. Kaya nga ngayon, yan daw ang pinag-iisipang mabuti itong management ng TNT kung talagang kukunin pa ba nila itong si Bearfield. Pero sa tingin ko 100% sure kukunin nila yan. Dahil syempre, iba talaga ang kalibre nito si Bearfield. Ngayon, kung si Jordan Heading mapunta sa Blackwater, asahan natin na hindi naman yan magtatagal dyan. Eventually, ititrade din yan sa Meralco o kaya naman dito sa NLEX Road Warriors. Tandaan natin, nandiyan pa si Robert Bolick. So magagaling talaga yung mga point guards dito sa kampo ng MVP group. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali na magkaroon ng major adjustment dito sa kanilang mga roster. Pero sa ngayon, magiging 100% tayo na itong si Cedric Bearfield hindi na magtatagal dito sa Blackwater. At eventually, malilipat din yan dito sa MVP group. At yan na talaga inaasahan ng marami. Kaya abangan na lang natin kung ito'y matutuloy. Sa ngayon, ang TNT maganda lagay nila pero syempre tinitignan din nila yung kanilang future at yun nga pagkuha dito kay Cedric Bearfield ang isa doon sa mga main objectives ng management dapat para masiguro na magiging mas maganda yung kanilang kalalagyan pagdating dito sa sitwasyon na yan.